Yun mga boss, shoutout sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat. At sa video kong ito, syempre hindi muna tayo mag-upload ng mga ina-upload natin. Syempre, dito muna tayo sa viral ngayon na si Rogelio Estrella na namatay kamakailan lang dahil sa kanyang hindi inaasahang pangyayari na pagkain niya ng isang buong manok. Yung buto ng manok kinain niya at nagsanhi ito ng kanyang kamatayan mga boss. Siguro bibigyan natin to ng title na yung aral na to ay mula sa aksidenteng pagkamatay ni Rogelio Estrella. Ito yung aking reaction video dyan mga boss. So bago yon mga boss, magandang araw sa inyo lahat. Sa video na ito, gusto kong ibahagi ang aking reaction at pag-iisip tungkol sa trahedya na nangyari kay Rogelio Estrella, no? Sana'y magbigay aral at inspirasyon ng video kong ito sa lahat ng manonood at sa mga bagong possible na magko-content o gagawa ng isang vlog mga boss. So yun mga boss, no, nakakatakot at nakakalungkot isipin na ang isang simpleng pagkain pala ng buto ng manok ay maaaring maging sanhi ng kamatayan natin o hindi maiiwasan talaga na isipin kung ano ang mararamdaman ng pamilya ni Rogelio Estrella nung nangyari sa kanya yung ganong trahedya, no mga boss. At syempre, hindi natin maiiwasan na sa isang simpleng bagay pala ay pwede maging hudyat ito para sa ating kamatayan. No? So, yun, condolence muna dun sa pamilya ni Rogelio Estrella, no, na namatay kamakailan lang mga boss. So, ayon sa mga doktor, nagkaroon daw ng bara doon sa kanyang bitukan, nagkabuhol-buhol daw ito. Sanhi na hindi talaga nailabas yung buto na kinain niya. Sabi naman ng mga ibang eksperto, syempre yung buto talaga namang napakadelikado naman talaga yun kapag pumasok sa ating katawan direkta, no? Dahil hindi basta-basta natutunaw ito. So, siguro ang may papayo ko dito sa mga maggagawa ng ganitong klase ng video o yung mga magko-content o yung mga tumatanggap ng mga challenges mula sa mga followers, siguro mas mabuting i-search muna natin yung isang bagay o maging aware muna tayo sa isang bagay na dapat nating gawin bago natin subukan, no? Kasi hindi natin alam o hindi natin malalaman talaga yung isang bagay agad-agad dahil hindi naman tayo perfecto, no? May mga social media naman na pwede nating tignan para malaman natin kung safe ba yung mga ginagawa natin. Tulad na lang ng YouTube, meron tayong Facebook, meron tayong Google, no, mga boss, no. Pwede nating i-search muna yung isang bagay bago natin gawin para maging aware tayo so kung ano yung magiging kahihinatnan nung mangyayari sa atin after natin gawin ito, no. So, sa incidenting ito, no, mga boss, no, nagpapaalala sa atin lahat na kahit gano'ng kaliit ang mga bagay, dapat tayong maging maingat at responsable sa mga ating gagawin. No? Sa mga nagko-comment naman, dapat siguraduhin ang mga bagay na ating ginagawa ay hindi makakasakit sa iba. Dapat din nating ingatan ang ating mga sarili at ang ating mahal sa buhay. No? Kasi syempre, hindi lang naman para sa atin yung ginagawa nating content, no? Kundi para magpasaya din ng mga nanonood sa atin. Hindi rin naman masama siguro kung gagawin natin yung mga ibang bagay na ikasisiyan ng mga nanonood sa atin. Pero syempre, make sure na lahat ng gagawin natin is magiging safe tayo pagkatapos. At syempre, lahat ng gagawin natin is dapat i-search muna natin bago natin gawin. Sa mga nagko-comment naman, hindi po kasi lahat ng i-comment nyo magiging safe sa isang tao, no? Isipin muna natin yung magiging epekto nito sa iba. So, kahit na naligayahan tayo, hindi natin alam yung nararamdaman ng taong challenge natin, no? Kaya sa lahat ng mga magko-comment dyan at yung magbibigay ng challenge sa isang content creator, mga boss, no? Siyempre, dapat mag-ingat din tayo sa mga sasabihin natin. O yung magiging challenges natin na ibibigay dun sa tao, no? Siyempre sa nangyaring to mga boss, siguro pumapasok dito yung curiosity, no? Siyempre siguro na-curious yung isang tao na nagpa-challenge sa kanya nito, kaya niya ipinagawa dito kay Rogelio. So siyempre dahil about sa pera ang usapan, kay Rogelio naman,
ginawa niya naman yung challenge dahil nabanggit niya nga dito sa video na para nga to sa asawa niya na malapit ng mga anak. So mga boss, no, sa huli gusto kong ipaalala sa inyong lahat na ang buhay natin mahalaga. Dapat natin tong ingatan. Sana makapagbigay aral ang video kong ito sa lahat, sa maraming tao na manonood pa ng aking mga video, no, mga boss. Sana nagustuhan nyo mga boss. Paki-like and follow. Paki-share nyo na din yung video na to para magtulungan tayo, hindi lang para sa akin kundi para sa mga ibang content creator na rin na nag-i-start na mag-vlog mo, no, mga boss. So yan, sa mga content creator na kagaya ko, no, mga boss, mag-iingat po tayong lagi at keep safe sa lahat ng mga challenges na mga i-accept natin. Make sure na makakabuti to sa atin pagkatapos natin gawin at hindi to makakasama sa kalusugan natin, mga boss. So lagi tayong mag-iingat, mga boss. Keep safe and God bless, mga boss.